bata pa lamang at higit lalo yung mga matatanda dito, na talagang sa panahon nila ay talagang ang ganitong mga bagay ay yun yung nagdi-decide ng maraming panuntunin sa inyo pong mga buhay. Kami mga generation kasi namin, ang nangyayari na kami na yung mga labagista. Nung mga kabataan namin, kami mga labagista, ng mga pamahiin na yan. Siyempre, kapag kami matanda ka sa bahay, doon lang namin nalalaman na bawal pala yung gayon. Pero pag-aaralan natin, sa atin din ba? Pwede rin pa talaga, bilang tayo mga Kristiyano, at dito po sa atin pong simbahan, ay dapat ba, bakit dapat ay hindi natin tayo naniniwala at dapat hindi natin ginagawa yung mga pamahiin po na yan. So yan pong ating pong tatalakayin ngayon pong hapon na ito. Tayo po magsitayung lahat at natin bubuksan sa Deuteronomy 18 verse 10 to 12. 18 verse 10 to 12. At ang sabi po dyan ng salita ng Panginoon, "There shall not be found among you anyone that maketh his son or his daughter to pass through the fire, or that useth divination, or an absorber of times, or an enchanter, or a witch," verse 11, "or a charmer, or a consulter with familiar spirits, or a wizard, or a necromancer," verse 12, "For all that do these things are abomination unto the Lord, and because of these abominations, the Lord thy God that drive them out from before thee." Tayo po yung manalangin. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa bawat, Panginoon, nangyari sa maghapon na ito. Simula pa po kaninang umaga, sa mga awitan, Panginoon, sa mga paalala, sa inyong mga salita, gayon po, Panginoon, sa mga nag-testimony, ay maraming salamat, Panginoon, na nakikita patuloy, Panginoon, ang inyong paggawa sa mga buhay, Panginoon, ng inyong mga mananampalataya. At nawa, Panginoon, tulungan nyo kami, Panginoon, na matuto pa ang patuloy, Panginoon, sa inyong mga salita, sa mga ginagawa, Panginoon, sa aming mga buhay, pananampalataya. Kaya nawa, tulungan nyo kami, Panginoon, sa mga oras na ito, na maunawaan at ma-deliver, Panginoon, na maayos ang aming pong pagtatalakayan na ito. Sa inyo po purito salamat, patawad sa mapagkukulang, pagkakasala. Ito po aming samot dalangin sa dakilang pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen and Amen. So, ngayon po, ari naman po ay hindi na bago sa lahat. Ang pamahiin. So, sa English po ay superstitions. So, hindi lang naman po sa Pilipinas nangyayari yan. Sa ibang bansa, marami pong mga superstition. Ngayon, tayo po ay aaralin natin kung ano nga ba yung mga superstition na yan or mga pamahiin na ano nga ba ang definition. Punta muna tayo sa definition ng pamahiin. So, sa English po to kasi ang aking pong mga pinagawanan ay mga English shite. So, mahirap naman pong Tagalogin ko pa yan. So, definition of superstition. A superstition is a belief that certain objects, action, words, dates, or events have the power to bring good luck, bad luck, protection, or misfortune, even though there is no logical, scientific, or biblical basis for believing they can influence the future. So, doon pa lamang sa definition, makikita natin na ang pamahiin, higit sa lahat, is magic. Magical. Bakit? Kasi napaka-illogical ng pamahiin. Yan po ay secular definition po ha. Ibig sabihin, kasi bakit ko nasabi? Kasi minsan, ang nagtatalo naman minsan ay logical and biblical. Yan naman po madalas nagtatalo. Pero pagdating sa pamahiin, pati logical, wala kang makitang ebidensya kung tunay ba ito or hindi. Sa yan yung mahirap dito sa pamahiin. At scientific. At lalo't higit sa lahat, syempre, ang biblical basis. Ay walang basis ang mga pamahiin. So, dyan pala sa definition na yan, makikita na natin, ano ang pamahiin? Magic. Walang katotohanan. So, yan po ay definition po ng secular po yan ha. At naintindihan naman natin kasi nga,
marami naman po talaga, hindi lamang dito sa Pilipinas, saan nyo ba napaghuhugot? Kaya naman nung bata pa ako, paano bang nangyari na yung mga pamahiin na yan ay nabuo? Tinanong ko na rin niya sa akin, saan nyo gahunahugot yan? At yan gawin na patunayan na. Ako naman po yung nagtanong din ng ganun dati. So, talaga ba na ganun ang nangyari dyan? Lalo't higit sa ating mga bago. Sa mga bago natin mananampalataya, tayo pong mga Kristiyano ay hindi naniniwala sa mga pamahiin. Next, a superstition often arise from fear, tradition, cultural practices. Sorry po. Cultural practices, sorry, may singaw lang po. Cultural practices or a desire to control uncertain situation. So, unang higit sa lahat, bakit po may pamahiin? Una, dahil ng takot. So, yan naman ang nagiging problema ng tao eh. Kaya maraming iniisip, maraming theories na nangyayari ay higit sa lahat dahil napapangunahan ng takot. Next is tradition. Based sa kanilang, kaya nga po dito sa Pilipinas, nung nagsa-search po ako, sa Pilipinas pa lang po, bawat lugar may iba't iba ng tradition, may iba't ibang pamahiin na. Lalo't higit po sa ating pong Center Philippines sa Visayas. Napakadami po doon. At pag namating ka naman sa Luzon, naiba. Naiba naman ang ibig sabihin. At pagdating mo naman sa baba, sa Mindanao, ay iba din. Pero mas marami po sa Bisaya. So yung mga Bisaya po dyan, ang aking pong magulang, ay isa sa aking mga magulang, ay Bisaya, dyan po talaga yung nagkalahok-lahok na. At ang problema pa po, nasakop po tayo ng Espanya, ng Japanese, ng Amerika, at lalo tigit sa panahon natin ngayon, hindi man natin alam, pero ang kultura ng Korea at ng China. So, lahat na ay napunta at dala-dala ng Pilipino. Talagang Pilipino, observer yan. Talagang malupit talaga yung ating mga lahi eh. So magaling mag-adapt. Pati mali, adapt talaga. Lahat ay kuhang-kuha. So sa sobrang kagalingan mag-adapt, lahat pati ng ay na-adapt na at nakuha na. So actually, lahat po ng pamahiin natin, sa totoo lang po, ay nanggaling po talaga sa ibang bansa. Yun po yun talagang katotohanan dyan. At higit sa lahat, ay galing po sa mga Romano. So yan po talaga yung katotohanan dyan. At sa modern times naman, pumasok yung pong mga, ng superstition, mga pamahiin ng mga Chino, ng mga China. So dahil sa mga swerte-swerte na yan. So kaya napasama din yan. Actually, sa pagtatalakay po ng pamahiin, napasama din po dito yung pag talagang nyo, napapasama po dito yung luck and then yung karma. Pero yan po yung ibang usapan na. So ating pong pagpopokusan po dito ay yung mga pamahiin na meron dito. At ang ating pong po dyan ay yung sa fear, tradition, cultural practices, at yung desire to control. Yan naman po ang tao eh. Sa sobrang gustong siya ang makontrol. Dahil ayaw naman ng tao na siya ay parang yung basta na lang naniniwala. Ewan ko, sa atin naman may pride, ang tao talaga ay ma-pride na gusto niya, control niya ang lahat. Kahit naman sino sa atin. Kaya minsan, to desire sa kailangan ay para makontrol ko na ako ay ganito, magkakaprotection ako. So, ang mga example niyan, ang superstition ay equal lamang ito. Believing that an object, ritual, sign, or event can determine what happened in life. Yun na po yun. Ang superstition po ay ikaw ay naniniwala, you are believing, you are trusting na sa mga bagay, sa mga ritual, sa mga signs, sa mga event, yan ang magdidetermine ng iyong buhay. Yan ang pamahiin. So, alam natin, marami tayo, kaya nga tayo ay nagsosuot pa rin ng bilog-bilog tuwing New Year's, yan po ay pamahiin din. So, wag na tayo So, sabi ko nga po sa inyo, naririnig ko pa yan dito. Pero yan po ay pamahiin. Alam naman po natin yan. Ngayon, the characteristics of superstition.
Ay, may nakalagay pala ako dito mga example. Napalagay ba dyan yung mga example? Yan. Kunwari, ang example, if I wear this lucky shirt, I will pass the exam. O, di ba? Ganyan talaga yun. Oo. Lalo yung sa mga nanonood sa GMA, ano ang pangalan nun? Yung si Master, ano ang tawanan nun? Si Shipo. Yung sa GMA, sino yung nanonood dito nun? Wag na kayo yung nanonood ng horoscope dyan, sabihin nyo na anong pangalan nun. Sino nun? Si Han? Master Han! Si Master Han. Si Master Han. Yan. Ang buhay, ano ang kanyang doon? Ang buhay, weather lang. Iba yan. Anong sinasabi ni Master Han lagi? Nasa iyong palad ang iyong kapalaran. Yan. Kahit anong mangyari, nasa iyong palad ang iyong kapalaran, ay pamahiin din po yon. Sabi, pag nagsuot ka ng kulay na ito, yan, lalo sa mga kulay, sa mga pag nagsuot ka ng kulay na ito, ay seswertihin ka ngayong araw. Ikaw ay makakapasa. Kaya, sa mga may number, sa mga, ganito naman yun, pamahiin din po ito. Sa mga pinanganak ng gantong date, sabi ko nga po, sa mga signs, sa date, sa lahat po yan, actually, sa objects, sa event, sa mga pinanganak ng gantong date, or ang malimit na ginagamit nila is the zodiac sign, the 12 zodiac sign, at nandiyan nakapalagay, ang every year. So, sa pinanganak ng Year of the Snake, ay mag-ingat kasi ganito mangyayari. Pwedeng ganito mangyayari sa araw na ito. So, yan po yung mga pamahiin. At alam ko po na marami pa po sa inyo ang malimit siguro naniniwala pa sa mga ganyan. At yung isa doon ay hindi lamang yung 12 zodiac sign, yung horoscope. Yung Leo, Taurus, Cancer, Pisces, Scorpio. So, yan ay, ano ang tawag dyan? May tawag dyan zodiac sign ba yun? Hindi, ang zodiac sign ay snake. Yung 12? Ang 12 zodiac sign ay mga animals yon. Iba yung horoscope sa 12 zodiac sign. Kasi may Pisces, may Aquarius, Pisces pala, Pisces, Aquarius, Taurus, Gemini. Oh. So, may Ophiuchus pa doon, may... So, yun. Libra. So, yun, basta yun. Yun, yung mga ganon. So, alam natin, So, sabi pa, sa mga naniniwala sa gantong number, ang inyong lucky number ay 21. So, ganyan. At ito pa, yung may mga galit sa pusa dyan. Sabi, if a black cat crosses my path, something bad will happen. Totoo po yan. So, mga naniniwala dyan. Talaga ako nakita ng ganyan dati dahil kami, may pusa po kami. Nakulay itim. Grabe naman. So, pusa po yun, pusa. So, pag tao ang napaano sa iyo, ay... Joke lang. Okay, so ito pa. If I break a mirror, I will have 7 years of bad luck. So, yan yung mga rami. Kaya pag ikaw ay nakabasag, nakatry na po, hindi ka pinalo dahil ikaw ay nakabasag. Pinalo ka kasi malas ka. yun yung ko dun Pag ikaw ay nakabasag. So, iba-iba po yan. So, in each case, a person attributes power to something other than God. So, ang characteristics po ng superstition, may 3 po tayo dyan, attributes power to object. So, sa object, people believe, that certain object possess special powers. Yan ay alam nyo na. Tulad ng mga anting-anting natin. Alin nyo po yung kulay pula sa bata? Yung pangontra saan yan? Ha? Saan nyo? Bati. Sa bati. Yan. Tapos madali lang pangontra sa bati. Duraan yung joke lang. Yung kulay green. Joke lang. Kakadiri. So yan, hindi. Doon tayo sa power, sa object na possesses special powers. At alam niyo po kung saan galing talaga yan? Kung saan maraming ganyan? Sa mga Romano.
Sa mga Romano po yan. Kaya ang mga Pilipino, habang natagal, pati yung mga may mga special relics na tinatawag. Actually, doon po talaga nag-ugat yan sa mga Romano, sa mga Duke ng Spain, na naniniwala sa mga special or sa mga holy artifacts na tinatawag nila. So, dyan po yan nagsimula. At hanggang sa dumami at nag-synchronize na sa ibang mga paniniwala, kaya meron na tayong mga ganyan ngayon. So, ang ugat po niyan ay yun. So, mga horseshoes, yung rabbit feet, yung lucky coin, yung mga amulets nyo, yung mga talisman nyo. Meron pa nga mga lucky pen. Alam niyo po yung mga lucky pen? Hindi ko alam, parang sa mga may nagbo-board, mayroong dun na dapat ang inyong lapis ay, ewan ko, parang may ganun eh. Ano yan? Ulit. Ano po? Yung Mongol 2. Tapos, parang may mga pa yun eh. Pagka naputol. Tama ba ako? May mga ganun pa yun. Babaliin. Pagkatapos? Diba? Tinan nyo, mga pamahiin din yun. Oo. So, yun mga pamahiin din. Talagang yan ang mga malulupit. So, yan ang mga pamahiin. Okay po? So, dyan sa mga naniniwala pa, sa mga ganyan, lalo't higit sa mga naglalagay pa sa inyong mga babies. Okay? Ng mga red na Actually, meron pa ako nakikita dyan sa Taisan na nagbebenta ng mga ganyan. So, iba na po yun. Okay po? So, next is attribute power to certain action. Kanina sa object, ngayon naman ay sa action. Alam niyo po yung knocking on wood. Yan yung sikat na sikat sa mga Pilipino. Knock on wood. So, ibig sabihin, pag hindi ka daw pagka daw ang pinag-uusapan ay kamatayan, knock on wood. Para hindi magkaroon ng mamamatay. So, hindi ko alam kung saan nila nakakuha yon, kung bakit kahoy. Pero, lahat po tayo ay mamamatay. Kahit pa yan ay, kumatok ka na ng kumatok. Kumatok ka na ng kumatok dyan. Walang mangyayari sa inyo. Alam niyo ba yung finger cross? Finger cross. Alam niyo yan? Ano nga pangalan nun? Domain expansion. Hindi alam nung iba yon, domain expansion. So, yan ay crossing finger. Marami tong ibig sabihin. Kunwari, kapag ikaw ay nagpa-promise sa tao, cross finger ka, hindi ka nagpa-promise ng totoo. Tama ba? Yun, di ba? Finger cross. Meron din na ang finger cross ay para ikaw ay para swertihin. Yung, kunwari, ikaw ay nag-aano. Yan, yung ganon. Sabi, ay, kailangan ko pumasa. Yan, ganyan din yun. So, sana pumasa ako, sana manalo ako sa loto. Ayaw nyo ng ganito, finger cross. Ito ba? Malamit sa lahat. Yung asin. Yung pagtatapon ng asin. Sa aswang. Alam nyo ba ang silbi nung, kung bakit, ito po baka may nagagawa pa sa inyo nito tuwing New Year. Yung tubig, yung asin, at yung bigas. May naggagawa pa po ba sa inyo yan? Wag nyo pong gagawin yaan sa inyong mga New Year. Alam nyo po ang ibig sabihin niya, may nakausap kami, nag-deliver dati ng package sa amin, nakita niya yun. March na. Nakita niya yun. Yung tatlong yon na nakalagay pa rin dun sa aming table. Ay parang March or February, going March. Siyempre, matagal siya tanggalin eh. Sabi, ang tubig ay nilalagay kasama ng flowing water. Tatapon mo yon, dapat hindi magtatagal yun sa lamesa. At ang asin ay sa mga river or sa mga sapa. Dapat flowing din para pangpaalis daw yun ng malas. At ang bigas, hindi ko alam anong sabi sa bigas. Isasaing ata yun. Para naman sa Kasi yun daw po, alam niyo ba ang ibig sabihin nun? Nag-a-observe daw po kasi yun nung mga malas tuwing New Year. So, ibig sabihin, pag gumagawa pa kayo nun, yun ang inyong paniniwala.
Di ka? Opo, yun po talaga yon. At saka yung mga paputok, actually, yung paputok po na yan, yung ano, yan po ang ibig sabihin yan, yung making loud noise. Action din to eh. You are making loud noise to bring misfortune away. So yan, nagka-cast out ka ng misfortune sa iyong tahanan. Pag ikaw ay maiingay. Kaya nga tayo, maiingay tayo pag New Year. Pero alam niyo po, pinaka-idea yun kung bakit maingay dapat sa New Year, pampaalis ng bad luck. So yan po talaga yun. Ano po? So yan po yung mga ano. Pero actually, sa mga generation naman na po natin, ay hindi na po natin alam yan. Actually, kaya lang ako maingay kasi masaya ako. Dito lang mga malaki na ako, tsaka lang naintindihan na, ganun pala yun. So, sa atin, maging masaya lang tayo na tayo maingay pag New Year, nagpapaputok tayo, pero not on the case na tayo ay nagpapaputok para magpaalis ng mga malas. Kung gusto niyo magpaalis ng malas, sa loob kayo ng bahay, magpaputok. Kasi yung tao po ang malas dun sa loob. Joke lang. Okay. Ito ba? Sabi, refusing an open umbrella indoors. Narinig niyo na yan? Yung bawal kang magbubukas ng umbrella sa loob ng bahay. Alam mo bakit? Gawa ng ahas. Di ko alam kung saan galing bakit magkakaroon daw ng ahas sa bahay. Panakot sa bata. So, yun ang sa amin. Ewan ko. Ewan ko kung bakit. Imagine nyo, wala na, napaka-illogical. Napaka-illogical nun. Hindi naman, yun. So, ito. Pangatlo, attributes meaning to random events. What do you mean by random events? Siyempre, yung ordinary events as sign of future outcomes. Anong idea nito? Yung ordinaryong nangyayari, kunwari, ganito. Yun nga, meron kang nakasalubong na black cat. Ay, ordinaryo naman yun nangyayari. Pero, inano mo na, nakasalubong ako ng garni. Siya, mamaya ay ako'y mamalasin. Ay, siya, masama na ang mangyayari sa akin mamaya. Ay, siya, hindi na maganda mangyayari sa akin. So, yung ordinaryong nangyayari sa buhay mo, nagiging sign na future na mangyayari sa iyo. So, yun ay mga masama. Ito pa, meron ba niniwala na ganito kapag may kwago na maingay sa iyong bahay, yan ay may masama din na pahiwatig sa bahay. Oh. So, anong gagawin mo sa kwago? Alangan mo naman patahimikin mo yan. Alangan. Nahaul naman talaga yan Ito ba, malupit. Ito malupit. Sino nakaranas sa inyong mga tayang kamay? Yan. Yun. Magkakapera. Tingnan nyo. Parang hindi mangangata. Hindi ka naman mangangata. Hindi ka man naguhugas. Baka ibon Baka ibon Mag-alcohol din pag minsan. O kaya magsabon. Kaya nangangati, hindi ka magkakapera. Yung ospital baka magkapera sa iyo. Yung pala'y sakit na hindi mo alam. So yan ordinary lang naman yan. Sino ka naman hindi nangangati sa atin din So bakit ka sabi ikaw ay magkakapera daw pagka ganyan? So ito ba? Ang sabi, kapag ka alin nyo yun, yung sino dito yung yung nakaranas na siya ay sininok. May alala. Alin yung pamahin din yun? Kaya sasabihin, pili ka number. Naranasan nyo yun? Pag sinunok ka, pili ka ng number, bibilangin mo yun. Tapos kung sino, ang letter na mapatapat yung number na yun, yun yung nakaalala sa'yo. So, hulaan mo na lang. Talaga naman. So, yun. Mga certain events, mga ordinaryong mangyayari sa atin, pero ine-interpret natin as sign for the future outcomes. So, yan yung mga nangyayari. So, meron pa dito, sabi, spilling salt, laging may asin. Hindi ko alam kung bakit laging may asin dito. Kasi ang asin, marami nga siyang purpose For kasi, ewan ko, pagka daw nakaspill ka ng asin, accidentally,
ay may masamang mangyayari. Or kaya pag ikaw ay nakabasag ng baso, ng mga tasa. Oo. So yan. Talagang, masamang mangyayari, matataga. Magkakasugat ka pag hindi ay paloko-loko. So, anong nangyayari dito? Alam niyo kung bakit may mga superstition? Kasi nga, gawa ng ating mga takot. Tingnan niyo, pansinin niyo yung mga nangyayari. Alin niyo yung mga kasi takot tayo sa mga bagay na hindi natin control at hindi natin alam. Kaya tayo may mga pamahiin na yan. Para at least, kahit paano, makontrol natin kung ano yung mangyayari. At alam nyo pa, paano nga naman? Kasi may ganitong nangyayari. Kaya sila naniniwala sa ganun, ay nangyari na kasi sa akin. Alam nyo kung bakit tumagal din ng ganyan yan? Yung mga pamahiin na yan. Kasi, mangyayari naman talaga yan. Kahit hindi. Nagkataon. At meron pang ganito. Yung tinatawag na placebo effect. Alam niyo yung placebo effect? Sino na alam mo yung placebo effect? Placebo effect. Placebo. Hindi ko alam. Basta yung Placebo effect. Yun ay yung naniniwala ka. Kunwari, ganito. Ikaw ay nagkasakit. Then, yung gamot, na meron kasing ginagawang ganito mga doktor. Na sinasabi nila na ito yung gamot, kahit hindi naman. Pero dahil may thinking ka na, ay, hindi makakapagpagamot to sa akin. Ang nangyayari, yun ay akala nila, nung ininom nila, ay gagaling talaga sila. Pero, it's all mental. The power of mind to be actually. At totoo naman yun. Totoo yun. Kasi malakas talaga ang utak ng tao. Sa totoo lang po. Kunwari, ikaw ay, basta may mga ganun talaga nangyayari eh. Kaya tumagal din yung mga ganyang pamahiin. Kasi ng mga ganyang certain buhay. Pero alam nyo po, ang katotohanan naman, lahat naman tayo makakaranas din ng mga iba't iba. At ang idea, may 50-50 chance talagang nangyayari sa mga ganyan. Pero, kaya nga lang, dahil nga para medyo may control tayo at dahil sa takot na din natin, kinikip din natin yung mga ganyang mga bagay. Tulad ng mga Filipino culture, anong ginagawa? Yung mga common na ating alam niyo yung clover? Di ba sign ng yan? Oo. Sign of luck. Tapos, ito yung mga common superstition around the world. Sabi dito, yung mga good superstition, carrying a 4-leaf clover, finding a lucky penny, wearing a lucky clothing, yung mga kulay or any damit or design, mga bilog-bilog, mga ganyan. Keeping a horseshoe above a doorway, crossing finger for success. Then yung mga bad superstition, breaking a mirror. Alam niyo yung walking under the ladder? Alam niyo bang bawal yon sa pamahiin? Kunwari, yung ladder. Tapos dun ka nasa ilalim. Alam niyo po, bakit nga ba ganun yun? Kasi, alam niyo kung saan nag-ugat ngayon? Sabi ko nga po sa inyo, marami sa mga superstitions, sa mga pamahiin galing sa Romano. At ginamit nila kasi di ba, ang triangle is a form of foundation. Diga? Yan po ay matibay na parang yung triangle. Pagkain na ninyo yung ladder, parang siyang triangle. Ngayon, ang inaano ng mga Romano dyan, mga Romano, mga Katoliko, pag daw naman ka doon, sinisira mo ang Trinity. Kaya wag kang dadaan sa ilalim ng hagdan. Kasi sinisira mo daw ang Trinity. Kasi mahalaga sa kanila ang triangle dati. So ngayon ay nag-iba-iba na rin siguro kung ano. Pero yung ugat ay yun. So a black cat crossing your path. Actually, pagdating sa bad superstition, laging may itim. Di ko lang alam kung bakit. Hindi naman sa tao. So, sa salt, opening umbrella, so marami. Ngayon, ito, sa Pilipino, marami din. Sa mga Pilipinas. Kunwari, sa mga, lalo't higit, ganito. Sa mga, anong tawag doon? Sa mga patay. Sa mga lamay. Naku po, napakadaming pamahiin
pagdating ng Pilipino sa mga lamay. Napanood nyo na yung pagpag? Opo, kilalang kilala kung sino mga nanood. Katniel yan eh. Alam nyo, marami. Bawal magwalis. Bawal alisin, ano tawag? Bawal umalis dun sa patay. Kailangan lagi may nagbabantay. Ano pa? Bawal magdala ng pagkain. Pauwi, galing sa lamay. Ulit. Bawal ang gulay na gumagapang. Ano pa? Kulay ng damit, bawal ang pula. Bawal magsalamin. Bawal maligo. Bawal magsuklay. At mo, ang dami go. Tapos ito pa, bawal punasan ang pangalan nito, yung patay. Bawal mapatakan ng luha. So, ang dami. Ano mo? Ewan ko. Ano ba? Bawal sumunod. Bawal, yung kunwari, ikaw ay na-late sa lamay. Bawal bumabol. Bawal din bumalik sa dinaanan. Ang dami. Bawal lumingon. Actually, nakaranas kami noon. Bawal ka lumingon. Pag ikaw ay nasa lamay, bawal ka lumingon. So, yun. Marami. At hindi lamang yun, yung pinapasa din yung bata. Di ka? Yun, sa lamay din yun. Yung nililiban. Pinapasa ang bata. Sa libing. Nililiban. Oh. So, ganun din yun. Ito pa, yun nga, tuwing New Year, tanyo, napakadami din. You wearing polka dots, kailangan ay may, yung bilog-bilog na prutas, tapos ay yun nga, yung bigas, yung pera na nakasabit sa niyog, yung tatalon pa, para daw tumangkad. Yan. So, so making loud noise para nga daw po sa mga evil spirits. Ito ba, everyday beliefs. Akala nyo ba? Sino dito yung nagtatabi-tabi pa? Tabi-tabi po. Malimit to sa mga lalaki. Sino dito? Sino dito? Di ka, tabi-tabi po. Paga. Kami lang nakakaintindi nun. Paano hindi ka nga naman matatakot? Ay sasabihin sa iyo, pag hindi ka nagtabi-tabi po, paga. Tunay yun. Kaya talaga sa takot ko dati, ewan ko na lang, palagi na lang. Uy, nakaranas, kahit malaki na, talaga, tunay yun. O, di na bago na nga lang. Ano ba? Yung, marami tayo. Bawal magwalis sa hapon. Di ka? Pamahin yun. Paano bawal magwalis? Ang kalat-kalat ng bahay mo. Mas malas yung mas malas yung tamad eh. Bawal nag-nail cutter pag gabi. Bawal tumambay sa pinto pag may buntis. O di ka't pamahiin yan. O bawal magsukat ng pangkasal. Ang dami go. Ewan ko, marami tayo niyan. Ngayon, punta tayo dito. So, why are people drawn to superstition? So, next po. Sabi dyan, bakit? Fear of the unknown. So, nasabi na nga po, tayong mga tao, want a certainty about our future. So, siyempre, sino naman dito? Gusto naman natin maging certain din kung anong meron sa future. Ano po? Kaya marami tayong mga pamahiin. Ngayon, sabi dyan, desire for control. Ang mga superstition, ang mga pamahiin, ay nafe-feel ng tao na sila ay safe. Tunay yun. Ano po? Nafe-feel talaga ng tao na sila ay safe. Ay syempre, hindi mo man ginagawa ngayon makaka-misfortune sa iyo or makakapahamak sa iyo. Pero, lahat yan ay pwedeng mangyari sa buhay ng tao. Family tradition. Meron pa pala yung yung pagnalindol sa mga buntis, pamahiin din yun. Tama? Yung maliligo. Tama ba ako? Yung maliligo?
Sa baboy din ba yun? Sa baboy yun? Hindi po sa tao yun? Sa buntis! Sa tao nga! Sa kasama yun? Kasama nga. So, yun ay kasama din. So, yun ay mga... Nakakatakot naman nga. Next is family tradition. So, yung mga belief na yan ay inherited pa mula sa ating mga ninununuan. So, lalo tigit sa mga may mga matatanda pa sa inyo, ano po. At syempre, yung mga matatanda dito, dapat hindi na rin natin itinuturo sa iba. At pinapractice din ang ganitong mga bagay. Ano po. So, sa atin naman, mga bata, labagista naman na tayo since birth. De, tayo naman, mga bata, kabataan, ay hindi na natin pagtitiwalaan yung mga ganyang mga bagay. So, coincidence. Ano po? So, bakit nadodron? Siyempre, may mga times nga talaga na nangyayari yon at siyempre, may mga times na hindi. Pag hindi nangyari yon, hindi ka totoong nanampalataya. So, ang galing. When an event seems to work, people may assume the superstition are true. Now, cultural influence, society often reinforce this belief. So, talagang, kaya natitag talaga yan. Siyempre, ito nga kasi ganun nga nangyari sa kanya kasi ganito ang ginawa niya. So, may mga ganun talaga na nangyayari. Ano po, at hindi naman porket nangyari sa kanya yon ay mangyayari sa'yo. May ganun din naman. Hindi porket nag-work sa kanya, mag-work sa'yo. So, may mga ganun. Kaya ang nangyayari, baka i-try mo lang, baka naman sa'yo gagana. Iba-iba naman nga tayo, pero mali mo sa'yo gumana. Paniwalaan mo. Yan ay mga kalokohan ng mga pero alam niyo po, ang isa sa pinaka naging po niyan, alam niyo kung ano po yung naging essence niyan? Idolatry. Idolatry po yan. Bakit? You are believing other than God. At yan ang ayaw ng Diyos. Bakit? You are trusting something other than God. Idolatry yan, mga minamahal. Ano po, mga kapatid? Kaya po matakot tayo kung ganyan pa rin tayo mamuhay sa ating bilang tayo ay mga mananampalataya ng Panginoon. Bakit? Paano mo nagawa na pagkatiwalaan ang bagay na sobrang illogical, pero alam mo naman na mas totoo ang salita ng Panginoon? Di ba? Ang galing ka ng tao maniwala sa mga gayon. Pero yung katotohanan, hindi mo paniwalaan. Ang dami mong alam sa pamahiin, pagdating sa salita ng Diyos, wala. Kaya, ano dapat ang response natin bilang mga Kristiyano pagdating sa superstition? Number 1, recognize the deception of superstition. Alamin natin na tayo dinideceive ng mga pamahiin na yan. You are deceiving. You are being deceived sa mga pamahiin na yan. At alam niyo kung sinong ang may pakana niyan? Si Satanas. He is the father of lie. Inilalayo ka ng mga pamahiin na yan sa totoo mong Diyos. You are being deceived. Bakit? Dinidistract ka niyan para ikaw ay maniwala, manampalataya sa ating Panginoon at sa Kanyang salita. Kaya, recognize natin, alamin natin, na kayo ay dinideceive lamang ng mga pamahiin na yan. Niloloko lamang kayo niyan. Yung ang logical, minsan ang hirap ng paniwalaan, yung napaka-illogical na yan. Wala namang katotohanan talaga yan. Yung mga scientifically evidence nga, minsan hindi pa natin paniwalaan. Yan pang wala namang talagang ebidensya. Walang di ka, yun naman may. Pero tingnan nyo, ano ang nangyayari sa ating mga buhay? Minsan naririnig pa rin natin yung mga ganyang mga paniniwala. Kahit dito sa loob. Huwag po kayo may naririnig po tayo na ganyan. Kahit simple lang. Totoo naman na may mga medical herbs. Totoo naman yan.
Pero wag mo namang anuhin na parang dahil ito yung pamahiin na may mga kailangan mo pa ng mga etc. Iba na yun. Okay? Iba na yun. So sabi po dyan, Colossians 2:8. Sabi po dyan, beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit after the tradition of men, after the rudiments of the word, and not after Christ. Beware. Ano po? Deuteronomy 4 verse 19. And the least thou lift up thine eyes unto heaven, and when thou seest the sun, the moon, and the stars, even all the hosts of heaven, should thus be driven to worship them and serve them, which the Lord thy God hath divided unto all nations under the whole heaven. Verse 20. Tignan nyo, yan kasi ang ano yun, yung astrology, yung naniniwala din sa horoscope. Actually, ang horoscope, yan ay makikita nyo sa mga stars. Oh, the constellation. Yun yung iniisip ko kanina, constellation. Yun yung ano ng horoscope, constellation. Iba ang 12 zodiac sign sa constellation. Ano? So yun. Ano po? Yung astrology. So wag tayong magpaloko sa mga ganyan. Okay? Ano po? Sana po ay hindi na po tayo dyan. Sa mga magic, sa divination, sa sorcery. It's all part of idolatry. Idolatry, tinan niyo po. Pagdating sa Revelation 21:7, forbidden ng idolatry kasi hindi sila talaga makakapasok sa kaharian ng langit. Ang mga gumagawa ng mga bagay na yon ay hindi makakapasok sa kaharian ng langit. So, yung mga practices po na yan ay nakakatakot. Doon talaga kayo matakot na pinapractice nyo yan. Hindi kayo natatakot kaya ipinapractice nyo yan. Matakot kayo na pinapractice nyo yan. Bakit? It is extremely dangerous. Why? Kasi yan ay influence ng demonyo. Hindi kayo natatakot na na-influensyan kayo ng demonyo, mga Kristiyano kayo. So, wag tayong magpakasara sa ganyang bagay. Ano po? Instead na pagkatiwalaan natin yung mga yan, mas pagkatiwalaan natin ang ating Diyos. So, you are being deceived. Kaya, recognize, maintindihan natin, then we should reject on dependence on superstition. Sana hindi na natin gagawin yan. We should reject. Alisin na natin yan sa ating mga sistema. Alisin na natin yan sa ating mga kokote. At huwag na nating ituro sa iba. Ang sabi sa Isaiah 8 verse 19, and when they shall say unto you, seek unto them that have familiar spirits, or unto wizards that peep, and that matter, should not a people seek unto their God? So instead na dun tayo mag-seek sa mga ganung bagay, we should seek our God. Ano po? Wag dun. So reject. I-reject na natin yung mga ganyan. Lalo yung mga katulad din ng mga master hands. Lalo sa mga feng shui na yan. Okay? Hindi tayo dyan. Leviticus 19, verse 26. 6, you shall not eat anything with blood, neither with that enchantment, nor observe times. Yan po yan eh. Neither shall we use enchantment, nor observe times. So kasi ginagamit nga yung mga event, at saka yung mga date sa mga ganyang bagay. I mean, Friday the 13th. Malas daw ang Friday the 13th. Kasi ang 13 is a unlucky number of Chinese people. Oo. So, yan ay, So, kaya yung 13, yan. Diyan yan. Actually, pati 4, number 4 is an unlucky number. Kasi ang 4 ay, pag sa Chinese, katunog siya ng death sa Chinese. Kaya yun ay hindi rin magandang number pagdating sa kanila. 7 ang talaga kasi it's a perfect number of God. Kaya luck is 7. Joke lang. Huwag ko pag Martes. May mga ganon. Sabi, mamamatay daw. Meron din yung, alam niyo yung
may naka-gems na ganun yung nabaling ko daw ang kuko dahil sa daw yung nag-ano. Alam mo yung takot ko nun dati. So, mga pamahiin din talaga. Bata pa ako uso pa si Corina Sanchez nun Yung mga ganung... Ano yung pangalan ng kanyang TV show? Rated K. Rated K. Rated K. So, ang sabi dyan, number 1, recognize the deception. Malaman ninyo na dinideceive lamang kayo ng mga pamahiin na yan at ni Satanas. So, we should reject on dependence, on superstition. We should reject. Instead, we rely on direction of God. So, naulit ko na po, nasabi ko na kanina, na hindi tayo naniniwala dyan sa ganyang bagay. Bakit? Kasi we should rely on our God. Sufficient ang Panginoon. He is our guidance. The Word of God is our guidance. So, wag na tayong So, instead na tayo nagluluk sa mga signs, sa mga pamahiin, hanapin natin ang guidance ng Panginoon sa Kanyang salita. Seeker. Seeker of your hearts. Seeker of your hearts. Imagine yun, ang hilig mong magbasa ng magazine, ng mga punong-puno ng mga horoscope, tapos di mo mabasa Bible mo. Bagay, hindi naman nauso yun ngayon. Pero alam niyo po ba, sa Facebook, yun ay napakadaming ganyan. Opo, napakadaming ganyan ngayon. Alam niyo yung mga evil eye? Yung kulay asul, na may puti sa gitna. Sino nakita na nun? Tawag doon ay evil eye. Alam niyo ba, yun ay rin ng Sorry. Imagine yun, mas doon tayo naniniwala kaysa sa salita ng Panginoon. Kasi parang naman totoo nga. Totoo lang. Parang naman totoo nga. Pero, kung tayo naniniwala dyan, ibig sabihin, hindi tayo naniniwala sa Panginoon. So, we should rely on the direction of our God. Proverbs 5:6. 5-6. Trust in the Lord with all thine heart. So, ang Panginoon lang ating pagkakatiwalaan. Lean not unto thine own understanding. And what? He shall in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. So, ang nagdadirect ng path sa atin ay yung pananampalataya natin sa Panginoon. Yung ating trust sa Panginoon at hindi ang mga pamahiin. Hindi yan ang nag-guide dapat sa buhay mo. Kundi ang salita ng Diyos ang nag-guide sa atin. So, kaya pag tayo maggagawa ng decision, pag tayo mag-e-exam, kung ano kayo magtatrabaho, gusto natin ng kinakailangan, mag-pray tayo, manalangin, magsaliksik ng salita ng Panginoon, mag-seek ng advice sa ating mga elder dito. Yun ang tamang gawin. Hindi yung inalam mo na lahat ng pamahiin para lang ikaw ay makatanggap sa trabaho, mapagpala ang iyong business, swertehin ang iyong business, swertehin ang garni mo. Hindi ganun. Manalangin ka sa Panginoon, isik mo ang kanyang salita, mag-take ka ng advice sa ating mga kapwa mo mananampalataya at pagtiwalaan mo ang leading ng ating Panginoon. And last, number 4, when we are relying on the God direction, syempre, we should remain faithful sa sovereignty ng ating Panginoon. Uncertainty. Alam naman natin, takot naman tayo sa mga bagay na hindi natin alam. Pero, huwag niyong kakalimutan na ang ating Panginoon ay soberanong Diyos. Mga minamahal, mga pagtiwalaan natin na ang ating Panginoon ay faithful. He is good. He is sovereign. Bagaman hindi natin alam kung anong mangyayari sa kinabukasan, alam natin na mabuti ang Diyos. Kahit anong mangyayari sa atin, bagaman negative sense sa atin, masakit sa atin ang nangyayari, pero alam natin na nasa kalooban ng Panginoon ang lahat ng mga bagay. Dito lang naman, sa atin naman standard, may pangit Sa atin naman standard, parang may negative
Pero yung sa Panginoon, lahat yan ay control niya and all is for the glory of God. So remain faithful. Pagtiwalaan palagi ang Panginoon. Manatili sa Kanya. Yun lang. Ba't yung kailangan paniwalaan pa yung mga pamahiin na yan? Ano po? Tignan niyo po, sa Proverbs 16 verse 33, napakaganda ng verse na ito. The lot is cast into the lap, pero ano sabi? But the whole disposing, therefore, is of the Lord. Sige, ikaw naman ang naano. Pero ang lahat ng bagay na mangyayari ay nasa Panginoon. Romans 8 verse 28, alam ng lahat. Anong meron doon? And we know that all things work together for good for them that love God, to them that called according to His purpose. All things work together for good. Pero ano? Ang sabi? To them that love God. Kaya kahit anong pangit niya, ang bagay na yan, it is good. Bakit? Kasi alam mo na mahal mo ang Panginoon. Kasi naniniwala ka sa Kanyang salita. At nagtitiwala ka na lahat ng bagay na nangyayari sa buhay mo bilang Kanyang anak ay nasa Kanyang kalooban. So sana ganun po tayo. Ano po? So trust in God's providence, face future. Ito po ha, napaganda nito. Face future with faith, not with fear. So, napaka-faithful naman natin Panginoon. Sumanampalataya ka din sa Panginoon. Ngayon pa ba? Sa dami na nang nagawa ng Panginoon sa ating mga buhay? Iniligtas ka na in the first place? Tapos hanggang ngayon, binibigyan ka pa ng mga biyaya? Hindi ka pa rin mananampalataya sa Kanya? Ano po? So, face the future with faith and rather than fear. So, i-place natin yung confidence natin sa ating Panginoon. Yung confidence dapat natin nasa Panginoon. Ano po? So, avoid practices na magko-compete sa paniniwala natin at pananampalataya natin sa Panginoon. We should avoid it. Ang ganda nga nung sinabi ni ano? Kung hindi nyo alam, may sinabi si Peter, si Tanchi. Peter Tanchi. Sabi niya doon, wait lang, naisulat ko ata yun. Oo nga, ito nga. Tingnan niyo po ang sabi niya dito. Remember how Israelites and Jews worship God plus other gods. Di ba ang mga Israelites, ang dami nila mga Diyos-Diyosan that time. Then sabi, remember, they don't just worship God. They have other gods, yung mga Diyos-Diyosan. And God is really angry at them because if you put your faith in many gods, that means you don't trust you don't trust them completely. Ibig sabihin, dahil marami kang ginodiyos, ibig sabihin, hindi mo lahat sila pinagkakatiwalaan. Alam mo po, ganun yung mga nangyayari. Kaya nga tingnan niyo ang mga Romano. Madami nilang pananampalataya. Marami silang santo eh. So hindi nila pagkatiwala ang buo ang ating Diyos. Ganun din yun. Anong pagkakaiba nun sa mga pamahiin? Ano po? So if you have God and something else, means God is not sufficient, and if God is not sufficient, ano ka bilang mananampalataya? Grabe naman ang tingin mo sa Panginoon. Kung ang Diyos natin ay hindi sapat para sa iyo, na kinakailangan mo na maniwala sa mga pamahiin. So our God is sufficient. Ano po? Kaya sa atin, ano po? We should recognize natin na tayo dinidisib lamang ng mga pamahiin na yan, then reject, then rely on our God, and remain faithful sa ating soberanong Diyos. For our conclusion, superstition say, trust the sign, but faith say, trust the Savior. So maniwala tayo sa Panginoon. Manampalataya tayo sa Panginoon. So mas manampalataya tayo sa ating Diyos. Wag sa mga pamahiin. The central issue is where we place our trust.
So saan mo ba inilalagay ang iyong pananampalataya? Sa superstition ba? Sa trust, naniniwala ka ba sa mga signs, sa mga ritual, sa mga special object, or maniniwala ka sa pananampalataya sa ating Panginoon? As Christian, bilang tayo mga mananampalataya, we have confidence, hindi nanggagaling sa mga pamahiin, sa mga charms, sa mga omens, or mga good or bad omens, na meron tayo, but from God's wisdom, power, and His faithful care. So, dun tayo naniniwala sa Panginoon. So, sa bawat isa po na naandito, ang sabi, superstition says, trust the sign. Maniwala ka lamang sa mga nakikita mo. Sa mga kapalaran na nasa paligid mo. Magmasid-masid ka lang, mag-observe ka lang. Para makita mo ang kapalaran mo. Di ba ganun yun? May mga ganun eh. Baka magmatsyag, kaya nga pagka may nagkita ka ng ganito, ay ikaw ay siswirtihin, at pag ikaw ay nagganto, ikaw ay masama ang mangyayari sa iyo. Hindi ganun. Our God said, faith, have faith. Manampalataya ka sa ating tagapagligtas. So tayo po manalangin. Let's pray. Tayo manalangin. Heavenly Father, we thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa